Manong Balita. Maganda siyang kausapin na pare Galoy. Dapat siya para pinatawag ng ICI. Sa problema sa infrastruktura, flood control dyan sa Davao. At ito, diretso na natin. Yan, nasa atin yun na ho. Diyan ho natin patagalin ang spokesperson po for the West Philippine Sea na Philippine Coast Guard, Commodore J. Tariela. Commodore, kamusta ka na? Mga umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Good morning, sir. Hello Sir Orly, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay. Gusto kong tutukan itong mga programa, mga proyekto na dapat din natin ibigay sa ating mga kababayan dyan sa may Kalayaan Island Group, sa Pag-asa Island in particular. Dahil sa report na ating, habang binabasa ko at pinanood ko yung report ng pagtungo po doon ninyo with Senadora Risa Ontiveros, may mga karugtong ng report na mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Apektado pa rin yung kanilang pang-araw-araw o pang-linggo o pang-buwan kung gaano makatagal yan na supply dahil dyan na nahaharang yung mga patungo dapat dalhin sa mga nasa Pag-asa Island. Tama ba yun, Commodore? Well, may mga instances na ganoon Sir Orly, no? Pero I think the main concern really is yung weather, no? Kasi ang ginagamit lang nila pag susupply ng mga pangangailangan ng local government at ng mga locals is yung yung batil, no? It's a wooden parang cargo ship na ginagamit nila. So kung unfavorable yung weather, hindi rin sila makakaalis. Kaya pala naririnig ko ng mga mga panahon ayusin yung airstrip dyan sa Pag-asa Island para malaki-laking sasakyan pang ipapawid ang pwedeng dalhin dyan, hindi yung mga 4, 6 o 8-seater na konti lang may kakarga. Pwede pala yun, Commodore, ano? Yes, Sir Orly, no? Kailangan nilang i-extend pa yung haba ng airstrip para mas malaking aircraft yung makapag-land dito. So, yun yung naging briefing kay Senator Risa ng ating mga opisyal ng local government ng Kalayaan. Kasi pinagmamasdan ko rin kung gaano kalaki ito. Kasi siyempre doon yung posibilidad na kung pwede tayo magpadala ng malaki-laking aeroplano, C-130, malaking bagay. Pero alam natin kung anong sitwasyon po dyan. Meron bang, yung iba kasing mga nagmamayari ng isla dyan, na mula sa pagiging bato, pagiging bahura, nagagawa nilang tambakan at nagiging kampo base militar. Pwede ba natin gawin yun at least ma-extend lang yung ating airstrip para maka-accommodate ng malaki-laking aeroplano dyan sa Pag-asa Island? Pwede kaya yan, Commodore? Well, I think that's highly possible, Sir Orly, no? Actually, as a matter of fact, ang Department of Transportation ay inatasan na, no, ng ating Pangulong Marcos para sa-ayos ng iba't ibang infrastruktura, hindi lamang sa Pag-asa Island, but even in those other maritime features sa buong Kalayaan Island Group. Okay. Hindi naman siguro nangangailangan na malaking pondo ito sa tingin ko. Tayong pinakamalapit. Kung ano siguro pangangailangan doon, maaari madali natin padala. Ano po? Yes, Sir Orly. Particularly yung berthing space ng mga sasakyang pandagat, no, na maaaring magamit ng local government at ng mga residente doon. Ma-share ko lang, Sir Orly, yung ginamit na pinaglagakan ng mga supplies, medical equipment para sa medical mission na isinagawa kahapon at saka ng mga doktor, ikinarga pa ito sa 9701, no, yung pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard at pumunta sa Pag-asa. Dahil mababaw yung harbor, no, yung pwedeng pasukan ng Philippine Coast Guard, we were not able to go near sa island. We have to anchor some a distant, no, from the island. And the struggle, Sir Orly, dahil malalaki na yung alon, tumaob pa yung rubber boat na sinasakyan ni Mayor ng Kalayaan. Kumusta naman siya? Okay naman siya. May mga, of course, yung mga personal things niya lang, like yung cellphone, camera, and his clothes, basang-basa. Tsaka yung mga kasama niya rin, no? So, this is an example na kailangan talaga nila ng mas maayos na harbor na pwedeng pasukan para dire-diretso na agad yung mga barko katulad ng mga Coast Guard vessels, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,
and yung ginagamit nilang batel para makapaghatid ng mga pangangailangan ng residente. Kaya sa inyo naman galing, Commodore, ano ba yung nasa isip? Ano ba yung gusto ng mga residente na andoon daw sa Pag-asa Island? Napakahirap. Pwede naman silang lumipat ng Palawan na maganda-ganda buhay. Ba't gusto nila dyan sa isla na may mga nakapaligid pang barko ng China? Anong sagot nyo rito, Commodore? Alam mo, Sir Orly, very surprising, no? Si Senator Gisa, tinanong niya yung mga ilan sa residente na bakit hindi na lang po kayo lumipat ng Oo, Palawan? oo, oo. Ang sagot nila, kina dito na sila pinanganak, some of them, and dito na talaga yung kinalakihan nila. At gusto talaga, they look forward in the future na mas magiging maayos na komunidad ang Pag-asa. Kumbaga, wala sa plano talaga nilang to leave Pag-asa, go to Puerto Princesa at doon na lang manirahan. And ang pinaka-striking sila doon, yung sabi sa amin ni Mayor, kung aalis kami dito, ang may iwan na lang, sundalo, tsaka mga uniform services natin, mas iisipin ng mga tao na military concern lang ang West Philippine Sea. No? But if we're going to retain the local government here with the civilian, mas mapapakita natin na tayo talagang may-ari ng isla na to. Mhm. At hindi ito patuloy na hindi ito biglaan lang, no? Nagising tayo, sabi natin ate na. Kundi talagang Yes, sir. yung mga doon mismo sila makakapagkwento niyan. Yes, sir. So para sa akin, naintindihan ng mga residente and they also appreciate their very important patriotic role nila, no? Sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. All right. Ano yung mga sa tingin niyo pinarating na mga pangangailangan nila doon? Noong nakaraang linggo kasi ang report, pahirapan sila ng supply. Tulad niyan, sabi niyo nga ang hirap bumiyahe. Pangalawa, mayat maya paglalabas sila, lagi may naka-radio challenge at umiikot-ikot. Paano ho bang na nakita na obserbahan niyo po doon na pagsusupply ng mga pangangailangan nila? Well, ang pinaka-concern nila, una sa lahat, yung ice cold storage, no? Mm. Ang tama nga naman yung sinasabi ng mga taga doon, no? Na maraming isda, makakapangisda sila, pero kung wala rin namang merkado na mapagbibentahan ng isda nila, then masisira lang yung isda, no? Mm. Whereas kung may cold storage sila, maaring dyan muna ilagak yung maraming supplies ng isda. Secondly, maaaring etong mga isda na to, kung sobrang dami talaga, can also be transported back to Puerto Princesa or mainland Palawan para maibenta nila, no? So that's another basic concern nila, no, cold storage. Secondly, they're also expecting that the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will help them, no, na magkaroon ng bangka na magagamit ang residente. And third, according to Mayor, merong Department of Agriculture initiative. For example, yung asinan, yung pagtatanim din ng seaweeds, yung mga ganito, no? There are other livelihood na merong pinupose si Mayor. They also have bake shop there na pwede nilang maging paraan para makapag-produce ng tinapay para sa komunidad. Well, that's good to hear. Alam natin limitado, so hindi talaga depende sa agrikultura, talaga sa pangingisda, ano po. Pero Yes, sir. may parang tama ba 'yan? Merong paghihikayat na dagdagan pa o pwedeng samahan itong mga resident. Ibig sabihin mga additional families na pwedeng tumuloy sa Pag-asa Island na ginawa ang pamahalaan na doon tumira. Well, hindi naman ni pinanawagan ni Mayor yun, sir, no? Ang pinanawagan ni Mayor, mas maraming mga national officials, no, na makabisita ng Pag-asa Ayun, oo. for them to see for themselves, no? At ma-witness nila na mayroong komunidad ng Pilipino rito at pagtulong-tulungan, no, kung ano ang mga pangailangan nilang serbisyo para maitawid ang kanilang buhay sa pang-araw-araw. At sa tingin nyo, ito na yung magandang panahon na kung ano man ang pwede nating gawin, no, maging suporta ng gobyerno para sa obligasyon, kasi komunidad yan eh. Bayan na may tuturing yan sa kalayaan, ibigay sa lalong madaling panahon.
Yes, I believe so, sir. No, and I think the national government is not failing them. Gaya ng sinabi ko, President Marcos was already directed Secretary Dizon. Ang sabi ni Mayor, in the next coming weeks daw, pupunta si Secretary Dizon dito to evaluate the infrastructure na kailangan nila, like yung paaralan nila, the municipal hall na nasira pa ng bagyo, and then the health services, no, dahil may mga kabataan dito. And ma-share ko lang sa inyo, Sir Orly, no, tinanong namin paano kung buntis ka, no, paano yun pa. mo Oo. paano nakakapanganak yung Pangangailangan, oo. mga may bahay nila dito. Ang sabi nila, pagdating ng 7 month daw ng kabuwanan ng pagbubuntis, dadalhin na sila sa Puerto Princesa, and then para may doon na. halfway house sila rito. They will wait na lang kung kailan siya due para makapanganak. Well, sana mas maging mabilis yung pag-develop para sa kasi yung iba bukod sa ekonomiya sa mga isla, pwede rin yan sa pwede rin pagplanuhan yan na pagpunta ng mga turista at unang imbitahan yung mga kapitbahay natin ng mga isla diyan, mga Vietnamese soldier. Paglagay ng resort dyan. Actually, may mga biro-biroan May mga pupunta raw dyan may basketball court dyan tama, di ba, Commodore? I think that's another maritime feature, sir, no? Pero sa Yung Pag-asa, doon, meron namang meron din namang kasi yung gym. hindi ko lang alam kung ano yung feature natin yan na may basketball court. Doon sila nagkikita-kita. Kaya pag sinabi mo nag-aaway-away, o sino maglalaro mamaya? Vietnam daw versus Malaysia. mga basketball. Panghuli na lang, Commodore. Meron pa bang reaction? Galit pa ba yung mga taga? Ito, parinig ko lang itong para natin isipin na mali yung splice to Ito. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. May paliwanag po dyan si Senator Marcoleta na para misinterpreted. Galit pa ba may reaction pa bang hindi ka nais-nais yung mga taga-Pag-asa dyan sa statement na yan, Commodore? Well, sinagot ni Mayor yan, sir, no? Para sa kanya, hindi naman daw siya nagagalit. Wala naman daw galit sa mga residente ng munisipyo ng Kalayaan. Para sa kanila, open pa din sila na imbitahan ang kahit na sinong senador, not just Senator Marcoleta. And for them, they just need to understand the condition and situation right now sa Pag-asa. Okay. Ano naman ang reaction ninyo doon sa mga sinasabi na huwag kang pigilang magsalita at hayaang sabihin yung totoong mga pangyayari, huwag ka lang daw magpapakalat ng fake news. Suportado nila yung pagiging ikangay open mo sa mga pangyayari sa West Philippine Sea, Commodore. Well, Sir Orly, alam mo naman, alam ng mga media friends natin how important the information in the West Philippine Sea is, no? Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, we need to tell this to the Filipino people para tumaas ang ating awareness and of course yung kamalayan ng bawat Pilipino regardless wherever you are from, no? So, para sa akin, I really appreciate yung mga paninindigan na dapat we need to keep on doing this para mas mapalalim pa natin ang pagkakaintindi ng ating mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea. Well, at least bihira kasi yung ganito na sa'yo nakapokus yung mga mga senador sa'yo. Ibig sabihin matinding kampanya ito. Anyway, maraming salamat sa pagkakataon na Commodore at sa ulitin, sir. And o nga pala, dito nabati ng Happy Chinese New Year kong ni Watchay. Happy New Year, Sir Orly. Thank you po. Sa ulitin, sir. Ingat kayo palagi. Mga kapuso, Hilingan, walang pinoprotektahan.